Dito nga sa paglalaan ng malaking pondo para po sa pagbili ng palay from our farmers, paano rin po natin tinitiyak or paano tinitiyak ng NFA na ito pong presyo ng palay sa merkado ay mananatili pong patas naman for our farmers at hindi maapektuhan naman yung mga middlemen din natin or traders na sinasabi na posibleng magmanipula ng presyo? Okay, ganito no. Sa farmers muna. Sa ngayon ang presyo natin na bumibili tayo sa ating magsasaka 18 hanggang 19 pesos kada kilo kapag kakaani o yung tinatawag nating fresh. Pagdating naman sa tuyo, clean and dry, 24 pesos per kilo ang bili ng NFA. Na kung ikukumpara mo sa mga traders at millers, ang traders at millers ngayon ay roughly nasa 20 pesos per kilo ng clean and dry. So we're always more than, I think, average 4 pesos, no? Higher than local traders. So yun ang pagsuporta natin sa ating mga magsasaka. So yung sa trader, wala kaming masyadong diyan. Ang focus namin is yung ating mga magsasaka. Okay, okay. Fine. Ay, sige pa, may pahabol po Lang, dito. isa si lang, Mase. Sir Larry. Kasi I think ang concern ng ilang mga farmers natin, local farmers natin, especially dyan sa southern part ng Pilipinas, meron bang enough na gamit ng NFA to help them transport the rice para maibenta po doon sa inyong ahensya? Kasi I think isa yun sa mga dahilan kung bakit idinadaan po nila sa mga middleman. Kasi yung mga middleman, pupunta na lang sa kanila, kukunin yung palay, mabebenta na. Unlike kung ibebenta nila sa NFA, mahirap for them na dalhin yung mga ibebenta nila doon sa mismong agency. Do we have enough transportation means para po sa kanila? To answer very straightforward, wala, no, konti. Very limited ang ating mga trucks. At kanyang nanghihingi rin tayo ng tulong sa mga local Department of Agriculture field units and local government units na yung mga pwedeng magpahiram ng truck, no, para madala ng ating mga magsasaka sa NFA yung kanilang produkto. Yun po ang katotohanan dyan. I think it's years and years of non-investment, no, sa NFA, hindi lang sa NFA, sa gobyerno, no, yung years and years na dapat noon pa nakabili na tayo ng maraming truck. Dapat noon pa nakabili na tayo ng mga processing facilities. Pero ngayon ginagawa na lahat to. In fact, this year we will be buying 90 trucks sa NFA. Next year we'll buy another 150 trucks. Para lang matugunan natin itong pangangailangan na ito ng ating mga magsasaka. We have computed it already. Pwede natin bilhin yan ngayon at next year. And then eventually, in 2 years' time, makakadiretso tayo halos sa mga magsasaka. Gaano po ba kalaki yung shortage natin? Although you already have plans. Kung paano? Shortage ng trucks Ng truck, or shortage ng... Yung transportation. Based on my computation, our computation, we need at least 600 trucks nationwide, no, to cater yung ating mga magsasaka. Yun ang realidad. In fact, kasi sa pagkaka-structure ng ating agriculture, medyo challenge lagi yan, logistics at saka post-harvest facilities. Ang liliit ng mga sukat ng lupa, marami kang kausap na magsasaka, so talagang structurally medyo challenging talaga yan. Yun ang ibig kong sabihin.